si Police Colonel Romulo Bong Albacea. Nasa linya natin ang aming PD sa Quezon. Colonel Albacea, magandang hapon sa inyo, si Henry at si Karen. Magandang hapon po, Colonel. Yes, Sir Henry and Ma'am Karen, magandang hapon at sa lahat ng taga-kangkilik ng inyong programa. Magandang hapon po. Una po, tigit sa lahat, kayo muna ay aming binabati. Congratulations po sa pagiging modelong Police Provincial Office ng Calabarzon dahil po sa inyong mga mahusay na pamumuno at sa mga accomplishment lalong-lalo na po ng inyong tanggapan. Colonel, congratulations. Thank you, Sir Henry. Thank you. At yan Opo. po inaalay natin sa lahat po ng mamamayan dito sa lalawigan ng Quezon. Ano ba yung muna siguro mga best practices na maituturing para makamit itong mga ganito pong pagkilala, lalo na ho sa inyo pong pagmimaintain ng peace and order? Ang nakarating lang sa atin ay maraming mga most wanted na nahuhuli, yung mga nagtatangka na bagsak diyan ng illegal na droga ay mabilis po ninyong nasa sakote. Tama ba? Tsaka insurgency free? Insurgency free, oo. Ang Quezon. Yes, Sir Henry. Alam niyo po, talagang tayo naman po sa part po ng Quezon PPO, hindi po tayo tumitigil sa pag-maintain ng peace and order. And tama po kayo, marami po tayong mga accomplishment. And part of that selection process po, wala po tayong naitatala ng mga pulis na nagkakakaso dito sa Quezon. So yun po yung isang binabantayan din po natin dahil yung pong performance audit po apektado din po tayo once na mayroon po mga abusadong pulis. So yun, mini-maintain din po natin dyan, hindi lang po yung ating mga accomplishment. Siguro napaka-importante nung walang reklamo. Correct. Sa mga lokal na polis. Tama rin Colonel Bong Albacea, sir, na dapat magsimula po tayo sa ating sariling bakuran na para masiguro po na unang-una sa lahat maging ehemplo po tayo sa mga komunidad po sa Quezon. Tama po ba, sir? Yes, Ma'am Karen, kasi napakahirap pong kuhain ang loob ng ating mga mamamayan kung wala silang tiwala sa ating kapulisan. So yun nga po yung una nating dinedevelop, kung paano po mailalapit ang puso po ng ating mga mamamayan sa mga kapulisan. So yun po yung una nating ginagawa dahil hindi po sila makikipagtulungan, hindi po sila magre-report itong po mga illegal drugs na ito, mga wanted person, kung wala po silang tiwala sa ating pong kapulisan. By the way, may mga nagpaparating po sa inyo ng pasasalamat at pagbati na rin sapagkat sa ngayon, lalo na nung kayo po'y maupo ay yung mga nangyayaring mga anong tawag rito, Colonel, yung pagtatapon ng bangkay kung saan-saan na minsan napapaulat, ay wala na hong mga nare-report ngayon dahil sa inyong mga police visibility, Colonel. Yes, Sir Henry, alam niyo po yung ating pong visibility, yung presence po ng ating kapulisan, mas pinaigting po natin yan, dahil alam naman po natin na napakalaki po ng Quezon and lagi pong problema natin, siyempre yung number ng ating pulis. But with the help of the community, with the help of our barangay official, so natutugunan naman po natin ito. So sinasanay po natin yung ating pong mga barangay tanod na talagang halos gabi-gabi, araw-araw pong kasama ng ating mga kapulisan. At saka po, partner, yung mga pang-hold up sa mga convenience store, marami nagtatangka pero huli ng huli. Colonel, Yes, nang nakaraan po, meron po tayo yung incident niyan sa Chaong, but nahuli po natin sa Lipa, yung pong mga suspect, diba? nahuli po agad natin. At saka yung, nahabol pa rin. kahit nga ho yung ng loob ng convenience store sa San Juan, sa Quezon din yan nadali, Yes, Sir Henry, isa po nahuli natin at yung isa po ay nanlaban sa pulis at isa katawan palad po ay namatay po siya napakikipaglaban po sa ating mga operatiba. So yung pinapakiusap po nga po na talagang tayo po na part ng PNP kung maaari nga po talagang hindi po mangyari ito pero nanggagaling po ang aggression sa kanila po talagang mga kriminal kaya po napipilitan po tayong humantong po sa ganong mga sitwasyon. Basta po ang polisiya po natin, Colonel Bong Albacea, sir, is syempre, sabihin natin maximum tolerance, di ba? Sa anumang bagay. Totoo po yan. Pero kung talagang push comes to shove, ika nga, at na-threaten na rin po ang buhay ng ating kapulisan, syempre, wala naman po tayong ibang option kundi ipagtanggol din naman po ang ating sarili.
Tama po, Ma'am Karen. Tama po yun. Sir, teka, ito palang nangyaring ito sa Tacloban, tama po ba na ang pambansang pamunuan ng pulisya may kautusan sa inyo mga provincial director na ibinaba galing sa regional para sa pag-maintain at pangangalaga lalo pa ng mga eskwelahan? Sa Quezon, ano po ang latag ng security? Ano ang inyong mga idadagdag pang ipatutupad sa mga paaralan? Yes, Sir Henry. Alam niyo po, hindi pa naman po nangyayari itong insidente ng pamamaril sa Tacloban. So, ang ating pong kapulisan dito sa Quezon, lagi na sa mga eskwelahan. So, ngayon po, dahil po sa pangyayari, lalo pa po nating mas pinaigting yung ugnayan po ng kapulisan at mga guro at mga estudyante. So, before po kasi, nandiyan na rin po naman yung ating mga pulis sa mga eskwelahan. Simula po nang mag-open po yung klase. And sunod-sunod na rin po yung mga symposium, coordination na ginagawa po natin. Ngayon po, mas pinaigting po natin. Talagang ang ating pong mga kapulisan ay tumutulong na rin po sa pag-check ng mga gamit po ng ating mga estudyante. Kaya talagang pinapaunawa po natin sa kanila na dapat ang mga estudyante talagang nag-aaral lang po. Walang other extracurricular activities na mauugnay po sila sa anuman pong krimen. Kailan po, Colonel Albacea, sir, nagsimula kayong mag-check ng mga gamit ng mga estudyante o kung sino man po ang papasok sa looban ng mga eskwelahan? At kayo po ba ay nagdagdag na rin po ng puwersa simula po yung nangyari sa Tacloban po? Yes, Ma'am Karen, sabi ko nga po, hindi pa po nangyayari yun. Ganun na rin naman po ang ginagawa ng ating mga pulis sa ating po mga eskwelahan. Simula po nung nagkaroon po ng opening ng mga klase. But ngayon po, mas pinaigting po natin, talagang ang ating pong mga kapulisan ay talaga pong tumutulong sa pag-check. And yun po ay after po ng pangyayari ng mga shooting incident po sa Tacloban, nagbaba na po kaagad ng direktiba ang ating pong higher office. At yun po yung mahigpit na pinapatupad po natin dito sa Quezon. At alam nyo naman po na ni Sir Henry, na mga taga Quezon ay mababait naman po. Talaga po sumusunod po sa anuman po ang pinatutupad po natin. Mabait naman po tong partner ko. Napatunayan naman na po yan na paulit-ulit, Colonel Albacea. Mana lang tayo kay Colonel. Oo, Pero mabait Colonel, na bata. Ibig sabihin sa mga eskwelahan, ang aasahan ng mga magulang ay yung mga security at yung mga force multiplier, mayroon pong presensya ng kapulisan sa mga tarangkahan at sa bisinidad ng eskwelahan anywhere in Quezon. Yes, Sir Henry, at nabanggit niyo po yung mga magulang. Alam niyo po, talagang malaki rin po ang role ng ating po mga magulang sa disiplina po ng ating mga estudyante, sa ating po mga anak. Sabi ko nga po, pag nagbabarangay-barangay po tayo, barangay visitation, so inaano po natin talaga na ang obligasyon po ng pagdidisiplina ay wag po nating iasa sa mga guro. Talaga pong ang first dapat po mag-implement ng disiplina sa atin pong mga kabataan ay sa tahanan po. Dahil diyan po nagsisimula talaga. Kung mabuti po ang pagpapalaki sa ating mga anak, siguro po wala pong mangyayaring anuman pong krimen sa ating lansangan. At yun po yung lagi po natin binabanggit na dapat po ang mga teacher, on the part naman po ng mga teacher, dapat magmalasakit din po sila. Dapat napapansin din po nila at naobserbahan ang atin pong mga estudyante. Kapag meron na pong kakaiba, dapat kinakausap na po, nire-report na po kagad sa mga magulang o talagang binibigyan na po agad ng payo. So yun po yung isang natin na talagang dapat po nagsisimula sa tahanan, yung pong pagdidisiplina sa atin pong mga anak. Colonel Albacea, sir, nabanggit nyo mahalaga po ang role ng mga magulang sa buhay ng mga kabataan. Meron din po kayo nabanggit na nagsasagawa kayo ng mga information campaign, mga symposium po. Ito po ba ay meron din po kayong interaksyon sa komunidad directly po at sa mga magulang din po para sila naman po ay makampante o di naman po kaya ay makapagbigay kayo ng mahahalagang impormasyon katulad po ng nasabi nyo pag may nakita po na kakaiba na inaasal o biglang nag-iba yung attitude o yung ugali ay mga red flags po yun. Yung mga ganyan po bang mga tips na naibabahagi nyo rin po ba sa mga magulang at of course, sa LGU na rin po pala. Go ahead, sir. Yes po, Ma'am Karen. Alam niyo po yung ating pong mga kapulisan ngayon na talaga pong nagbabahay-bahay. So meron po kasi tayong mga programa na binibisita po yung ating mga tahanan, bawat community, upang sa ganon makakausap po talaga ng ating kapulisan. So sinasabay-sabay na po natin na to. Meron po kami programa kasi po nung dati yung Project Lakas na kung saan
dapat nakakausap po ng ating kapulisan lahat po ng miyembro ng pamilya. And sinasabay na rin po natin doon yung mga dissemination po natin, yung mga information dissemination po natin. Upang sa ganoon talagang ang atin pong mga magulang, miyembro ng pamilya, ma-orient din po sila kung ano man po ang nangyayari sa kapaligiran nila. So maganda naman po yung pagtanggap, yung reception po ng community at ng mga magulang. Kasi may mga perception din po ang ilan, pero siguro kung meron kang kasalanan, meron kang ginawang mali, matatakot ka. Pero gusto rin po kasi nating bigyan ng imahe ang kapulisan na crime buster. Kayo po ay talagang hahabulin nyo po kung sino man po ang gumagawa ng masama, pero sa mga gumagawa po ng mabuti ay dapat hindi po katakutan at pagkatiwalaan, kumbaga ibigay ang buong tiwala at ang buhay ng komunidad sa mga kapulisan. Meron po ba tayong mga reaction na ganon, Colonel? So, meron din po, Ma'am Karen, pero sa atin po, dito po sa Quezon, on the part po ng mga programa natin, alam niyo po, kinausap po ng ating minamahal na Governor Angelina Helen Tan, yung po mga bisya po natin dito. And in-encourage po niya na lahat po ng mga pari ay tumulong po sa ating kapulisan upang kausapin po yung community. Not only po yung mga pari, kasama po lahat ng religious sector, anuman po ang sekta nila, ay sumasama po sa ating kapulisan upang tumulong na rin po sa pagbabahay-bahay, makausap po yung community upang sa ganon maipaliwanag po talaga natin yung pong awareness. Dahil alam niyo po yung mga crime nangyayari po doon sa mga liblib na lugar, doon po sa mga medyo matatao po talaga. Kaya tayo po malaki po ang tulong sa atin ng mga pastor, ng ating po mga parish priest na talagang sumasama po, nagkakandak po ng mga symposium kasama po yung ating mga pulis. Upang sa ganon, sabi nga po, kung ang lahat po kasi may takot sa Panginoon, may takot sa Diyos, talaga po sigurong wala pong gagawa ng mali. Tama Siguro naman. nanggaling si Governor doon sa ating kernel na kinalakan. Kasi kagaya sa ibang probinsya, wala tayong ituturing na anumang probinsya. Ito ugali naman ito ng lahat ng Pilipino. Na ang tayong mga Pilipino ay mabait sa kapwa, madasalin, mapagbigay, mapagpatawad, mapagpasensya. Iyan naman talaga, Colonel, tama ba? Yan ang ugaling Pilipino, lalo na tayo sa Quezon. Yes, Sir Henry, at yun po yung gusto po nating ibalik. Alam naman po natin na nung una talagang ang disiplina po ng kabataan nung panakapanahunan po na ninyo, Sir Henry, natin yes, pa lang. Opo. Talaga pong iba as compare ngayon. Kaya kasama rin po dun sa atin pong pagpunta sa mga bahay-bahay, yung pong talagang malimitahan po yung paggamit ng ating mga kabataan sa social media, sa mga cellphone. Upang sa gano'n, talagang hindi po naapektuhan yung kanilang mga pag-uugali. Alam naman po natin na malaking epekto rin po itong social media natin po ngayon. Talagang ito may mga games pa. Kaya yun po, kasama po yan kapag nag-ano po tayo ng mga symposium sa mga eskwela. Colonel, partner, with your indulgence, itanong lang natin kay Colonel para sa mga estudyante, hindi lang sa Quezon, at mga magulang at mga guro. Ano ba ang mga bawal ipasok sa loob ng eskwelahan? Pwede magpasok ng gunting? Pwede bang magpasok ng kutsilyo? Pwede bang magpasok ng ice pick? Pwede bang magpasok ng, lalo na ng baril? Colonel, ano bang, kahit minor, ano bang sinasabi ng PNP riyan? Alam niyo po, Sir Henry, may mga eskwelahan po kasi na iba rin po yung patakaran nila. Pero on the part po ng PNP, lagi po naman nating sinasabi, alam naman po natin na mayroon pong ilang mga eskwelahan na may mga security guard. Mayroon po talaga mga tanod na mano dyan. So, unang-una, dapat talagang walang naipapasok po ng mga patalim dyan, mga baril. And yun po kasi mga gamit sa eskwelahan, dapat minsan nga po, limitado din po yan So may mga rulings din naman po ang mga eskwelahan upang sa ganun maproteksyonan po yung ating mga estudyante. But on the part ng PNP, siyempre, ang pinagbabawal po talaga natin dyan, yung pagdadala po ng mga illegal drugs, lahat po ng klase po ng mga nakakalatsing na alak. So may mga ganun po tayong kine-check dyan. And ang importante nga po, dapat wala pong makapagdala dyan ng patalim o baril sa anuman pong eskwelahan. Maganda siguro pa, Colonel, pagka halimbawa yung may project sa school, kailangan mo magdala ng gunting. Pagkatapos, isurrender sa... naman po siguro, Sir Henry, mga ganung bagay naman may po. Gunting naman yata na hindi masyadong, yung medyo blunt
siya, yung pangbata. Hindi, pero kahit na, baka pwedeng ihabi. So, alam niyo po, meron po tayong mga gunting nung una na talagang bilog po yung dulo. Oo, Hindi pero siya sharpen, hindi siya matilo. Kanya Correct. nga. Yung mga ganun, pag sa elementary. Although nakakasakit siya, aminin natin, pero hindi Oo. hindi siya fatal, kumbaga. Pag Yes, nakita, yes, oo, yun naman yung importante. Kaysa yung may ice pick, pag Pero- tinusok ko talagang Mas maganda siguro pagkatapos ng activity, surrender agad sa teacher. Ano ho, Kernel? Kahit ano pa yan. masyado Oo. namang stricto. Paano kung personal na binili naman sa bookstore yun? Di pag-uwi, saka kunin. Kernel. Biglang ganun. Sige, Colonel, meron lang po akong gusto ring itanong kasi madali po kasing mamonitor ang mga bata sa school, sa eskwelahan kasi nandun yung guro, nandun po ang kapulisan, may security guard po, paminsan na tas nasa loob lang po sila ng isang lugar. Paano ang gagawin naman po ng PNP pagka nasa labas naman na po? In between school at bahay. Kasi po, doon po sa gitnang yon, in between, doon nangyayari ang mga bagay na hindi dapat. Magmi-meet yung mga barkada, mga kabrad sa fraternity daw, kunyari. Dadaan sa computer shop, yung mga ganun po. Dadaan at may liligawan. Kunyari, may mga ganun eh. Paano po yun? Magkakainkwentro. Magkakainkwentro, yung grupo-grupo. Parang ganun po. Paano po ba natin masisiguro na safe sila Walang kahit gulo. nasa labas sila ng eskwelahan, nasa labas din ng bahay? Yes, Ma'am Karen, napakagandang tanong po yan. Alam niyo po, meron po tayong mga tinatawag na uplansita sa ating pong mga kapulisan. Yung pong mga kapulis po to na nagpapatrolya, so may time po yan na naninita po talaga. And alam naman po natin kung ano po yung dapat sitahin ng ating pong mga kapulisan. At siguro po naman, with the presence po ng ating mga pulis sa community, so sabi nga po, yun po yung order of the day po lagi natin, yung maximum deployment of our personnel. Wala po dapat pulis na nasa istasyon. Dapat po lahat ay nasa labas. Itong sa ganun, kahit po ang ating mga kabataan ay paglabas ng eskwelahan, pauwi ng kanilang mga tahan o dumadaan po sa mga computer shop, dapat na-check din po ng ating mga pulis. So ito, medyo kaya po natin dito sa Quezon. Pero ito, medyo mabigat din po yan sa medyo Kalakhang, Maynila, dyan sa Opo. other province na talaga pong napakaunlad. Pero tayo po, sa parte po ng Quezon province, karamihan po ng bayan po dito talagang kayang-kaya pong mapatrolyahan at madeployan po ng ating mga kapulisan. Kasi magkakilala lang din naman sa isang komunidad. Kung Oo. may isang grupo dyan na tambay sa kanto, pwedeng may magsumbong Oo. at maninita na yung pulis. Tama po ba, Colonel Albacea, sir? Yes po, Ma'am Karen. Tayo po, kaya nga po, kahit nga po ilan yung pulis natin, but with the help po ng mga barangay official, mga barangay tanod, so yun po, dinitrain po talaga natin sila at tinuturuan. And dapat po nasusupervise din ng ating kapulisan upang sa ganon, hindi rin po malabag yung pong mga karapatan ng ating pong mga kabataan. Kernel, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, lalo na sa lalawigan ng Quezon, na maaaring hindi mo maiaalis? May mga magulang na natatakot ngayon na at talagang tsak na ang habilin sa kanyang mga anak ay ganun-ganon na lamang na, anak, mag-iingat ka, ipagdadasal ko ang iyong kaligtasan araw-araw at ang ating mga kapulisan ay aasahan natin na hindi magpapabaya. Ano po ang inyong mensahe lalo sa mga magulang at sa mga kapwa mag-aaral? So salamat, Sir Henry. Alam niyo po, ang masasabi po natin diyan, talagang ang ating pong kapulisan ay puspusan po ang ginagawa. So sana po wag sila po silang mag-alala. And sabi ko nga, kung mayroon po silang napapansin o naobserbahan, dapat maimpormahan po kagad ang mga otoridad. And on the part po ng Quezon PPO, talagang ang may papangako po natin ay i-deploy po natin lahat po ng pulis sa lansangan at mga eskwelahan upang sa ganun masiguro po natin yung kaligtasan ng bawat mamamayan dito po sa lalawigan ng Quezon. Okay. Ano po ang hotline uli ng PNP in Quezon? So sa atin po, pwede po silang tumawag o mag-text sa 0998-967-3469. Or, ang pinakamabilis po, Sir Henry, very active po ito pong 119, itong 911 po natin. Pero yung 0998-969, ano po ulit yun? Paki-crawler paulit nga, naman po. paki-crawler nga, oo. 0998-967-3469. Ayun. Pwede po silang mag-text at tumawag po dyan. May sasagot po dyan 24/7, Colonel.
Yes po Ma'am Karen. Meron Oo, po. oo. Pero ako po, sabi ko nga po, napakabilis po ay yung 911 kasi po kahit Oo. wala po silang load, basta't may signal, Oo. pwede pong mag-text at mag-message po dyan. Pero pag halimawang nag-text o tumawag doon, Colonel, may nag-alburuto po dito sa tapat ng barangay namin, kagad-agad ay magpapadala po tayo ng mga tauhan. Yes, Sir Henry, masisiguro po natin yan. Dahil ngayon po, ang ating pong policy po ng higher office, dapat po lahat po ng mobile, lahat po ng pulis ay nasa lansangan. Hindi po katulad nung una, na kapag tumawag ka po sa police station, saka pa lang po sasakay ng mobile ang ating po mga pulis. So ngayon po, ang ating po mga mobile dapat po nasa lansangan. Kung meron pong responde, tatawagan na po kaagad ng ating mga duty talk at yung pong mga mobile na nasa labas ay mabilis pong makakaresponde. Alright. Colonel, salamat po ng marami. Mag-iingat kayo. Mabuhay. Maraming salamat po, Colonel. Maraming salamat po Sir Henry and Ma'am Karen at mabuhay po kayo. Si Police Colonel Romulo Albacea, ang PNP Provincial Director ng Quezon Province. Balansyado.